Isa ka ba sa mga sumasang-ayon sa juvenile law o ang batas na nangangalaga sa mga kabataan na nasasangkot sa mga paglabag sa ating batas? At hindi lamang basta paglabag sa batas. Dahil sa mahabang panahon mula nang maisabatas ang juvenile law, ay ilang mga kabataan na rin ang nasangkot sa mga karumal-dumal na kaso ng pagpatay. At dahil nga sila ay pinoprotektahan ng batas para sa mga kabataan, ay marami ang hindi naparusahan at ang mga biktima ay hindi nagawang makakuha ng hustisya. Noong June 2024, isang kaso ang gumulantang sa Albay dahil sa karumal-dumal na nangyari sa biktima na isang PWD at ang isa sa mga salarin ay isang minor de edad. Dahil sa 14 na taon pa lamang. Ginahasa at pinatay sa sakal ng dalawang suspect ang isang babaeng pipit bigi sa Albay. Ang isa sa mga salarin, menor de edad na umaming hindi lang niya isang beses nagalaw ang biktima. Samahan niyo po akong balikan ang isa sa pinaka-nakakadurog ng puso na balita na yumanig sa Albay ngayong taon. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. June 16, 2024 ng umaga, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng OWAS Albay tungkol umano sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan sa masukal na bahagi ng Barangay Balogo sa nasabing bayan. Agad naman silang tumugon sa nasabing tawag at agad na tinungo ang crime scene. Pagdating sa lugar ay marami ng tao na naroon. Ilang metro lamang mula sa kalsada ay nadatna nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Natatabunan ng dahon ng saging ang hubot-hubad nitong katawan at kitang-kita mo sa itsura nito ang labis na paghihirap na kanyang dinanas bago ito malagutan ng hininga. Base sa report ng OWAS Albay PNP, ang katawan ay natagpuan ng isang magsasaka na magtutungo sana sa kanyang bukid. Ang lugar na iyon ay isang malawak na parang na natataniman ng palay. Malayo rin ang mga kabahayan kaya naman walang nakakita sa pangyayari. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 28 years old na tinatawag nilang Arlene. Isa itong PWD o Person with Disability. Kilala ng mga residente ang biktima, maging ang investigador na humawak sa kaso. Ay pamilyar din sa dalaga dahil sa malimit niya umano itong makita sa lugar at alam din niya kung saan ito umuwi. Ang pamilya ni Arlene ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan sa Barangay Marupong, OWAS Albay. Ulila na ito sa mga magulang at ang tanging kasama na lamang ng dalaga ay ang kanyang lola. Pinanganak si Arlene na taglay na ang kapansanan, hindi ito nakakapagsalita at hindi rin ito nakakarinig. Kaya naman nagagawa lamang nitong makipag-usap sa pamamagitan ng sign languages. Sa kabila ng kapansanan at pagiging ulila ay lumaki si Arlene na isang masiyahing dalaga, mapagmahal ito at maaasahan. Ayon sa kanyang lola, ay ito ang gumagawa ng lahat ng gawain sa kanilang bahay. At dahil nga sa kapansanan ay hindi na siya nakapag-aral pa. Sa halip ay tumutulong na lamang ito sa kanyang lola. Bagamat malimit na tuksuhin at pagtawanan ng mga kapwa niyang kabataan, ay naging palakaibigan pa rin si Arlene at mas pinipili na lamang ng umiti sa tuwing hindi niya naiintindihan ang mga tao sa kanyang paligid. Nagtataglay din ang dalaga ng magandang katawan at magandang mukha. Ganon pa man ay mailap si Arlene sa mga kalalakihan. Ayon sa kanyang lola, pangarap nito na mapaayos ang kanilang tinitirhan. Kaya naman sa kabila ng kapansanan ay nagnais ito na magkaroon ng hanap buhay. Dahil nga sa problema sa communication ay hindi ito nakakahanap ng mapapasukan. Ganon pa man ay hindi tumigil ang dalaga hanggang sa isang opportunity ang nakita nito. Minsan na magtambay ito sa labas ng 7-Eleven sa Bakabayanan, ay tumulong ito sa pagsasaayos ng parking ng mga sasakyan na naroon at binibigyan ito ng mga tip ng mga customer hanggang sa ipinagpatuloy na nga ng dalaga ang nasabing gawain, ang pagiging isang parking girl. Kalimitan ay inaabot na ng hating gabi ang dalaga sa lugar dahil mas marami ang dumarating na customer ng convenience store sa gabi. Mula sa pinapasukan ay naglalakad lamang si Arlene pauwi ng kanilang bahay dahil sa nanghihinayang ito sa ibabayad na pamasahe. May kalayuan din ang kanilang bahay mula sa bayan
at may mga dinadaanan siyang madilim na lugar at walang mga kabahayan. Bagay na labis na ikinabahala ng kanyang lola. Ganun pa man ay hindi nito napigilan ng kanyang apo sa pagnanais nito na makapaghanap buhay. Sa bahay, wala na rin, sabi ko. Tsaka matanda na ako, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, huwag kang uuwi ng gabi na, sabi ko. Dahil maraming mga ganyan dyan, sabi ko, na ibinugbog ka, tapos pinatay ka, itapong ka. Sabi ko, lalala, sabi niya sa akin. Bahala ka, sabi ko naman gano'n. June 15, 2024, tulad ng palagi nitong ginagawa, ay naglinis ito ng kanilang bahay. Kwento ng kanyang lola ay nakita niya pa ito na nakatingin sa yeron at tila binibilang iyon. Pangarap kasi umano talaga nito na mapaayos ang kanilang bahay. Lagi niyang hinahawakan yung yero. Sabi ko, bakit mo hinahawakan yan? Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, bibili ka ba niyan? Sabi ko. Nang matapos sa gawain ay nagpaalam na ito sa kanyang lola para magtungo sa bayan kung saan ito nagtatrabaho. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon na ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang apo. Kinagabihan ay magdamag na hindi nakatulog si Lola Vilma dahil sa hinihintay niya ang pag-uwi ni Arlene. Subalit hanggang sa sumilip ang araw kinaumagahan ay walang Arlene na nakauwi ng kanilang bahay. Hanggang sa mabalitaan niya na lamang na natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa palayan sa Karatig na barangay. Sa resulta ng autopsy o postmortem examination sa katawan, ay nalaman ng mga investigador ang labis na paghihirap na dinanas ng kawawang biktima. Nakitaan kasi ito ng napakaraming malalaking pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at hita. Bali ang leeg, durog ang mga buto, nadurog din ang atay nito at puso at positibo din na ang biktima ay ginahasa. Sobra, grabe mong ginawa. Kasi kung makita niyo, bali yung leeg niya talagang inikot, nagsisipa. Durog na durog po yung niya, yung mga bones, yung atay niya, yung puso niya, durog na durog. Itong thigh niya, magang-maga kasi pinagsusuntok. Ito nga po, positive po sa rape. Dahil sa pangyayari agad na kumilos ang kapulisan ng OWAS Albay para sa isang masusing investigasyon. Nagsimula sila sa pangangalap ng mga CCTV footages sa mga barangay at daan na dinaraanan ng biktima. At malaki ang naitulong ng nasabing mga footages sa pagkalutas ng kaso. Sa kuha ng CCTV noong gabi ng June 15, 2024, ay nakita si Arlene na naglalakad sa madilim na kalsada. Bahagya pa itong tumigil at may kinuha sa loob ng kanyang bag bago muling nagpatuloy. Makalipas lamang ang halos 3 minuto ay nakita sa CCTV ang pagsunod ng 2 lalaki sa biktima. Ang nasabing mga kalalakihan ay nakuhaan din sa iba pang mga CCTV footages na katakatakang sumusunod sa naglalakad na si Arlene. Dahil dito ay agad na itinuring ang dalawa ng mga persons of interest. Doon nakita namin si victim na naglalakad, nakabag, naglalakad. After 3 minutes, may nakita kami isang lalaki na humahabol. Tiningnan ko, nakita ko parehas ng lalaki doon sa una tsaka pangalawang mga CCTV. Pinuntahan nila ang magpinsan na si John Paul Salago, 19 years old, at minor de edad na si alias AR, na 14 na taong gulang lamang. Nang puntahan nila ang mga POI sa kanilang bahay, ay agad na naaresto si alias AR, samantalang nagawa pang makatakbo ni John Paul. Subalit kalaunan ay kusang loob din naman itong sumuko sa tanggapan ng kapulisan ng OWAS Albay. Sa pagkakaaresto sa dalawa ay agad naman nilang inamin ang krimen. Ayon sa kanilang sinumpaang salaysay, noong gabi ng June 15, 2024 ay sinundan nila ang biktima. Ang plano ay pagnanakawan lamang nila ito. Habang naglalakad ay tila napansin umano ni Arlene ang ginagawa nilang pagsunod dito. Sa katunayan ay nilibre pa sila nito ng soft drinks at sigarilyo sa nadaanang tindahan. At doon ay nagpatuloy ito sa paglalakad. Lingid sa kaalaman ng biktima na patuloy nila itong sinusundan. Pagsapit sa madilim at walang kabahayang area sa Barangay Balogo, ay dito na nila muling nilapitan ang biktima. Sinuntok ito ni John Paul sa sikmura at sa kanila ito dinala sa madamong bahagi na hindi kalayuan sa kalsada kung saan natagpuan ang katawan. Dahil sa pagpapalag ng biktima, ilang beses pa itong sinuntok ng dalawa bago nila ito halinhilang ginahasa. Una umanong gumahasa sa biktima ay ang minor de edad.
Pagkatapos ang ginawa ay hindi pa nakontento ang dalawa at ilang beses pa nila itong pinagsusuntok at tinadyakan hanggang sa mawalan ito ng malay. Bago ito sinakal ni John Paul at binali pa ang liig bago nila ito iwan, ay kinuha pa ng mga ito ang wallet na naglalaman ng ipon ng dalaga. Nung andun na daw sila sa madilim na lugar, malapit na sa crime scene, bigla na lang daw sinuntok ni legal age si victim sa tiyan, sa likmuraan. Tapos, yun nga, ang nauna daw na ng rape kay victim si minor. Ang gusto lang daw nila, nung gabi na yun, sana hold upin. At sabi naman nung legal aid, ay hindi, papat-rapin natin hanggang makarating sila doon sa crime scene. Ang gusto daw ng lalaki, patayin daw. Pero ang naunang ng rape is yung bata. Sumunod yung isa. Kung may kutsilyo daw, kung gusto pang pugutan ng ulo, ang sarap daw pala sa pakiramdam pag may napapatay. Yun ang sabi daw ng legal age. Isa pang nakakagimbal na revelasyon ayon sa minor de edad na si alias AR ay hindi iyon ang unang beses na ginahasa niya ang biktima. Napag-alaman din ng mga investigador na ang dalawa ay sakit sa ulo ng kanilang mga kabarangay dahil sa malimit ang mga ito na masangkot sa kabi-kabilang gulo at pagnanakaw. Si John Paul Salago dahil nga nasa tamang edad na ay agad na kinasuhan ng kasong panggagahasa at pagpatay sa prosecutor's office ng Albay. Samantalang ang minor de edad naman na si alias AR ay nasa kustodiya ng MSWD bilang isang Child in Conflict with the Law o CICL. Ang mga CICL ay may edad 18 pababa na nasangkot o napatunayang gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Dito sa ating bansa ay 15 taong gulang ang minimum age of criminal liability. Ibig sabihin, kung ikaw ay 16 pataas ay maaari ka nang makulong kung ikaw ay mapatunayang nagkasala. Samantalang ang mga edad 15 pababa naman ay sumasailalim sa mga therapy at muling ibinabalik sa pangangalaga ng kanilang mga magulang na siyang nakasaad sa juvenile law. Nakakalungkot lang na ang nasabing batas ay nagagamit ng ilang mga kabataan para paulit-ulit na lumabag sa batas dahil sa alam nila na hindi sila makukulong. Paano na lamang ang kanilang mga naging biktima? Marami na rin ang tumuligsa sa nasabing batas at hiniling nila na ibaba pa ang minimum age of criminal liability sa ating bansa. Subalit ayon sa mga mambabatas, ang edad 15 pababa ay wala pa sa kanilang sapat na kaisipan para lubusang maunawaan ang kanilang nagawang pagkakamali. Anong masasabi nyo sa nasabing batas? Sang-ayon ba kayo sa juvenile law?